Magandang araw Pilipinas, kamusta kayong lahat? Welcome sa programang hindi lang basta pang radyo, kundi pang kalikasan. Ito ang EQR with DJ Baby. Ang show na naglalayong magatid ng edukasyon, balita at inspirasyon para sa malinis, mas ligtas at masaganang mundo. Ako po ang inyong host, DJ Baby, ang lalaking maingay pero may pusong makakalikasan. Dito sa ating programa, hindi lang tayo nakikinig, tayo ay kumikilos para sa kalikasan. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang lupa, tubig, agrikultura at kung paano natin mapapanatiling buhay ang ating kapaligiran. Dahil sa panahon ngayon na sobrang unpredictable ng klima at syempre, mamaya makakasama rin natin ang isang espesyal na panauhin, isang agricultural and biosystem engineer, si Engineer Samantha Arancel, na magbibigay sa atin ng mas malalim na pangunawa tungkol sa sustainable farming, environmental management at kung paano ang bawat Pilipino kahit hindi magsasaka ay pwedeng maging bahagi ng solusyon. Narito ang mga kaganapan tungkol sa ating kalikasan ngayong linggo. Nagbabala ang NWRB na posibleng bumaha ang water supply ng mga paunahing dams sa Luzon dahil sa matinding init. Dahil dito, pinayuhan ng publiko at mga magsasaka na magtipid at gumamit ng efficient irrigation methods. Sa Iloilo, isang grupo ng agricultural students ang nakapag-develop ng solar-powered greenhouse na kayang magtanim ng gulay kahit tag-ulan at tag-init. Nakatipid sila hanggang sa 40% sa water usage. The Ocean Cleanup Project sa Cebu, nasa 2.3 tons ng trash ang nakuha sa coastal cleanup activity na nilahukan ng 400 volunteers. Karamihan ng nakuha ay plastic wrappers at fishing nets. At yan ang mga balitang dapat mong malaman para manatiling informed and aware sa klima at kabaligiran. And this is your DJ, the DJ Baby. The Future Story, ang lupa, ang tubig at ang buhay. Ang Pilipinas ay isang bansang agrikultura. Ibig sabihin, malaking bahagi ng kabuhayan at pagkain ay nakadepende sa lupa at tubig. Pero ngayon, ang pagsubok ay hindi lang simpleng pagtatanim at pag-aani, kundi ang pagbabago ng klima at maling paggamit ng likas na yaman. Kwento natin ngayon ang buhay ni Mang Celso, isang magsasakang taga Nueva Ecija. 32 taon na siyang nagtatanim ng palay. Para sa kanya, ang lupa ay parang anak. Bakit daw? Kailangan alagaan, bantayan at mahalin, pero dumating ang panahon. Nagbago itong bigla. 1 taon, hindi umulan ng halos 3 buwan. Nalanta ang mga palay, natuyo ang lupa, bumagsak ang kita na halos 70%. Nagkulang ang pagkain at muntik na nilang ibenta ang lupang minana pa ng kaniyang ama. Pero hindi siya sumuko. Noong sumunod na taon, sinubukan niya ang rainwater harvesting gamit lamang ang lumang drum. Nag-aral siya ng composting at gumamit ng organic fertilizer. Tinuruan siya ng isang agricultural and biosystem engineer kung paano gumawa ng soil rehabilitation at unti-unti bumalik ang sigla ng bukirin. Tumubo ulit ang palay, umangat ang ani. Minsan, kailangan kaalaman ng lang ang kulang at ang mensahe ni Mang Celso para sa ating lahat. Kung aalagaan mo ang lupa, ay aalagaan ka rin ito. Magandang araw ulit sa ating lahat. Narito po tayo sa isang segment ng ating radyo kung saan may interview po natin ang isang engineer sa agricultural biosystems. Walang iba kundi si Engineer Samantha Arancel. Hello once again, and this is your DJ Baby. Mga ka-eko, ito na ang pinakahihintay nating lahat. Kasama natin ngayon ang isang dalubhasa sa lupa, tubig at agrikultura, waste management at makabagong teknolohiya, isang tunay na environmental advocate. Please welcome Agricultural and Biosystem Engineer, Engineer Samantha Arancel. Magandang araw, DJ Baby, at sa lahat ng tagapakinig. Magandang araw po.
Having me here, isang karangalan po na maimbita sa isang programa kagaya nito. So ayun po, Engineer Samantha, para sa mga nakikinig, ano po ba ang role ng isang agricultural and biosystem engineer? So, ano nga ba ang role ng isang agricultural and biosystems engineer? So, AB engineers help farmers improve production using science and technology. So, nagde-design kami ng mga irrigation systems, mga agricultural machineries, yung mga makinarya na ginagamit natin sa agrikultura. So, hindi lamang iyon. Nagde-design din kami ng mga waste management facilities, mga greenhouses, at marami pang iba. So, ang layunin namin mga abe ay ang sustainable agriculture. Napakagaling. Sa tingin mo po, Engineer Samantha, sa panahon ng climate change, ano kaya ang pinaka-apektado? Yung water supply ba? Or ang soil quality? Actually, dahil sa climate change, masasabi ko lahat naman talaga apektado. Pero ang pinaka-apektado sa lahat talaga, yung water quality, water supply, at hindi lamang yun, pati na rin yung soil quality. So, kung hindi natin ito manage, maaaring bumagsak yung mga ani natin, maging hindi maganda yung production natin ng mga crops, at ang kaakibat po nun, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagkain. Hmm. Engineer Sam, baka may mga nakikinig sa ating mga magsasaka o kaya naman mga estudyanteng medyo naguguluhan pagdating sa agrikultura. Ano po kaya yung maling akala ng karamihan tungkol sa agrikultura? Actually, yung mga tao, akala nga natin, di ba, yung magtanim ay simple lang. Di ba nga sabi nga, ang magtanim ay hindi biro. Totoo naman talaga yun. Kasi akala nila simpleng pagtatanim lang yan. Pero ang modern agriculture ay masasabi natin kombinasyon niya ng engineering, science, technology, at syempre hindi mawawala yung environmental management. Oh. Pagdating naman po, Engineer Sam, paano naman po nakakatulong ang isang AV engineers sa food security? Yun. So kanina, na-mention ko diba na as an ABE or EB engineer, nagde-design kami ng iba't ibang structures, facilities. So, paano nga kami nakakatulong para makamit natin yung food security dito sa Pilipinas? So, gumagawa kami or nagde-develop kami ng mga systems, technology, na kung saan tumutulong sa mga farmers natin para kahit na tag-ulan or tag-araw, nakakapagtanim pa rin tayo ng maayos. Susuportahan natin yung mga farmers natin. Kagaya ng teknolohiya, kagaya ng drip irrigation, yung mga climate smart greenhouses, at mga soil testing equipment. Oh, di ba Engineer Sam, ang environment is napapaligiran talaga siya o tayo talaga mismong mga tao ang dapat mangalaga nito. Sa tingin po ba ninyo, paano po kaya naaapektuhan ng mga pesticides na ginagamit katulad pampatay ng mga insekto, mga suso, paano po ito naaapektuhan ng ating environment? Actually, sabi nga nila, ang sobrang paggamit masama. Ang kulang Yes. na paggamit hindi rin ubran. So, dapat laging sakto lang. Kapag ka naging sobra kasi o mali ang paggamit natin ng mga pesticides, maaaring masira ang mga ang lupa o yung quality ng lupa. So, hindi lamang yun, pati yung water natin pwede makontaminate. So, kapag nangyari yun, yung, yung water natin, pag na-contaminate yung mamamatay yung mga habitats na nandun sa mga kanyang tubig natin, yung mga microorganisms, Tama maaari po. mamatay yung mga isda at iba pang organismo. So, kaya dapat tama at sakto lang yung paggamit natin ng mga pesticides. Hmm. Kadalasan po 'di ba Engineer Sam sa mga
isama na rin natin yung sarili natin. Na kadalasan yung mga tao is akala nila yung simpleng pagtapon ng isang maliit na balat ng candy ay hindi nakakaapekto para sa kanila o para sa ating environment. Ano po kaya yung mga simpleng environmental practice na dapat ginagawa natin mapaloob man ng bahay o mapalabas? Actually, ang ma-recommend ko na simpleng environmental practice na kahit sino pwedeng gawin yun ay yung composting. Siyempre, sa pang araw-araw natin na buhay, meron tayong mga kinakain na organic, kagaya ng mga prutas, so yung mga balat ng gulay, yung mga sumusobra nating mga pagkain, so pwede natin yung gamitin para mag-compost. So, hindi lamang tayo nakakabawas sa basura, nakakatulong pa tayo sa lupa. Opo. Libre lang siya, pero malaki ang epekto, di ba? Yes. Tsaka hindi naman po siguro days ang bibilangin para magawa natin yan, ano po? Oo, sobrang simple lang. Sobrang simple at sobrang dali lang. Kaya para po sa mga nakikinig sa Eco Hours, marami pong bagay na simple lang na dapat gawin natin para makatulong tayo sa ating environment. Lalong-lalo na po yung sinabi nga ni Engineer Sam, mga simpleng composting, then pagtapon ng basura sa tamang lalagyan, nakakatulong na sa atin, mas nakakatulong pa sa ating environment. Then, marami po ngayong nagtatayo ng mga small gardens sa bahay. Ano kaya, Engineer Sam, yung pwede nating i-advise sa kanila na magagamit ba nila yung mga composting na ganon? So, di ba ngayon, dahil aware na rin naman yung mga tao sa nangyayari sa kalikasan natin, napapansin ko rin naman na may mga nagtatayo na nga ng mga small gardens. So, ano yung mapapayo ko? Magsimula tayo sa maliit, like, ang gamitin natin ng mga gamit, yung mga makikita lang natin sa bahay, kagaya ng mga kitchen scraps para sa compost natin. So, kung may kaunting budget pa tayo, pwede din naman tayo gumamit ng drip irrigation kasi matipid talaga sa tubig kapag drip irrigation dahil ang nagiging consumption ng tubig ay droplets lang. Opo. Then, di ba, Engineer Sam, parang nung mga nakailang linggo lang, ang ating mga kababayan sa Cebu ay nakaranas ng matinding pagbaha. Dulot din ng climate change. At maraming mga magsasaka natin doon, yung talagang naapektuhan, hindi lang sa Cebu, dito na rin sa atin, sa Bulacan. Sa tingin po kaya ninyo, Engineer, ano po ang biggest challenge ng mga farmers na nakikita nyo sa panahon ngayon? Ano nga ba ang pinakamalaking challenge na kinakaharap ng Opo, ating mga ganon. farmer? So, palagay ko yung access to information. Maaring mayroon silang gustong malaman, maaring marami silang gustong itanong, pero walang mga tao or kulang yung mga tao na nagbibigay ng kasagutan o nag-guide sa kanila. Kaya masasabi ko na sobrang halaga talaga ng mga community trainings, mga seminars, kahit sabing webinars pa yan, makakatulong talaga para palaganap ng mga tamang agricultural practices at iba pang mga advices when it comes to agriculture. Parang ganun talaga yung nangyayari, Engineer Sam, ngayon sa panahon natin, ano? Maraming gustong malaman yung ating mga magsasaka, pero walang access eh. Limit lang yung knowledge na nabibigay sa kanila kasi hindi rin maggampanan ng gobyerno yung dapat na knowledge na dapat naman talagang para sa kanila. Kulang din sa mga training siguro, napapansin natin na once a month, may mga ganun lang na training sa mga magsasaka natin, hindi sapat yung knowledge na nabibigay para sa kanila. Then parang Opo. Then ano po kaya yung kagaya po namin ng mga kabataan, kasi 23 pa lang po ako, so
tayo mga kabataan, para sa mga nakikinig na mga kabataan, pakinggan po ninyo ito ha. Ito po ay hindi basta panayam lamang, ito ay magbibigay diin din po na kailangan nating mas matutunan, mas mapahalagahan ang ating inang kalikasan. Ano po kaya ang pinakamagandang environmental project na pwede nating simulan bilang kabataan? Environmental project, no? So, mas okay kung simple lang and doable. Yes po, Kasi do. kapag nag-suggest tayo ng mahirap, baka hindi natin masimulan, Yes no? po. So, ito lamang yung mga ilan sa mga ideya ko na mga simple environmental project para sa ating mga kabataan. So, pwede tayo magsimulang mag-urban gardening. Kagaya din yung nasabi ko kanina, composting. Pwede rin mag-start tayo ng mga recycling initiatives, yung mga pwede pa natin pakinabangan ng mga bagay na matuturn natin into valuable added products. Yes po. Pwede din yan. And syempre, hindi mawawala yung water conservation awareness drives para ma-maintain and ma-conserve natin yung water natin. Since alam naman natin na nagkakaroon na talaga ng water scarcity Yes. at lubhang pagtuyot, ano. Opo. Mga simpleng mga projects yan, DJ Baby, para sa ating mga kabataan, pero impactful and makakatulong talaga sa ating unang kalikasan. Tsaka 'di ba, Engineer Sam, malapit na naman yung tagtuyot. So tama po talaga yung sinabi niyo sa water conservation, ano, kasi ang akala ng mga tao, konting paggamit lamang ng tubig ay hindi nakakaapekto para sa ating kalikasan. Napakaganda po ng ideya na binigay niyo sa amin, lalo-lalo na sa mga nakikinig po sa atin, na kahit sa simpleng pagtapon ng mga tubig or paghuhugas ng pwede nating i-reuse na lang, if ever na naligo tayo. Siguro dapat yung mga pinagtapunan is pwede natin panlinis pa ng ibang kagamitan. Parang ganun po, ano. Then, ayun nga po, engineerism, para sa ating mga listeners po, ano po kaya, Engineer Sam, yung pinaka-mensahe nyo o may bibigay nyo po sa kanilang, maiwan nyo po sa kanilang message na tatatak sa kanila para mas paigtingin pa yung pagmamahal natin sa kalikasan, mas maging fully aware tayo when it comes to environment, at saka sa mga gusto pong tumulong sa kalikasan pero hindi po nila alam kung paano magsimula. Okay. So, saan na ba tayo magsisimula, no? So, bilang environmental advocate, ako personally, lagi kong dinadala yung tumbler ko. So, Yes. actually, hindi na, prefer ko talaga na magdala ng tumbler and then i-refill na lang kaysa bumili ng mga sa mga supermarkets, mga plastic bottles, tapos nagkakaroon or nadadagdagan pa yung mga plastic bottles na kalat sa kapaligiran natin. Opo. So, yun yung una. Tapos pangalawa, magtipid tayo ng tubig. So, isang magandang halimbawa kapag nag-toothbrush tayo, pwede tayong gumamit ng baso. Doon natin ilagay yung tubig na ipangmumugog natin. Instead na nag-overflow yung tubig sa faucet, meron tayong baso na kung saan yun yung gagamitin natin sa paglinis ng toothbrush at pagmumugog. Opo. In that way, nakatipid tayo at hindi nasayang yung tubig mula sa faucet. So, isa rin ay pagtatanim, syempre. Hanggat maaari, kung may oras tayo, magtanim tayo ng mga, kahit yung mga simpleng crops lang or mga fruit-bearing trees. Yes. Hindi din mawawala yung, syempre, pagkikip ng mga basura natin. Kapag meron tayong kinain na candy or mga chichirya, ilagay muna natin sa bulsa natin at itapon natin sa tamang basurahan kapag nakakita tayo ng basurahan. So, yung mga nabanggit ko, hindi naman natin dyan kailangan ng malaking pera or hindi naman kawalan sa atin kung susundin natin, no? Pero napakalaking tulong sa inang kalikasan natin. Opo.
Ayun, napakaganda ng mensahe ng ating isang agricultural and biosystem engineer. So sa maikling oras at minuto ng pakikinig sa ating engineer Zam, talagang mas natutukan natin o mas naintindihan natin na napakahalaga na palang pangalagaan natin yung simpleng pagtitipid ng tubig, yung pagtatanim, mga pag-aayos ng basura kasi dun pa lang is malaking help na yun para sa environment natin. Marami na tayong mape-prevent dahil na yung mga tagtuyot, ganun. So, ayun, Engineer Samantha. So, sobrang salamat po at maraming natutunan, lalo na po yung mga nakikinig sa atin ngayon. Maraming salamat po sa oras at kaalaman. So, ayun po, once again, this is your DJ Baby and also ang ating pong nakapanayam, si Engineer Samantha Arancel. So, ayun po. Thank you po. Maraming salamat po sa knowledge na binahagi niyo po sa aming lahat. Ayan po. Maraming salamat, DJ Baby, sa pag-imbita sa akin para sa programa ko. Naway natuto yung mga listeners natin and masabuhay nila yung mga simpleng tips na naibahagi ko para sa ngayong gabi. Yes. Yun po, thank you. And mag-ingat po ang lahat. And once again, this is your DJ Baby. At bago po tayo magpaalam, isang paalala mula sa EcoR na ang tubig at ang lupa ay hindi nabibili. Kaya't alagaan natin ito. Iwasan ang pagsusunog ng basura, mag-compose, magtipid ng tubig. Isang mensahe mula sa EcoR with your beloved DJ Baby. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng EcoR with DJ Baby. At sana ay may natutunan kayo. Ito ay hindi lamang para idagdag sa kaalaman kundi para sa atin din at nang maisabuhay. Maraming salamat kay Engineer Samantha Arancel na isang agricultural and biosystem engineer sa pagbabahagi ng oras at kaalaman patungkol sa ating environment. Ako ang inyong host, your beloved DJ Baby na nagsasabing ang kalikasan ay buhay. Alagaan mo ito at aalagaan ka rin ito. Hanggang sa susunod na episode, stay safe, stay green, and stay eco-friendly. Kung ang Tagalog ng green ay berde, bakit hanggang ngayon wala ka pa ring bebe? Aray mo, pakak!